Breaking news! 10 Black Hawk helicopter paparating na sa Pilipinas. China gulat na gulat sa ginawa ng Poland. Samantala, 5 barko ng China Coast Guard at 8 militia vessel ang namataan umano sa Baudi Masilok sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya umanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Philippine Air Force ay tatanggap umano ng 10 Black Hawk helicopter sa taong 2024. Ito ay isang bahagi umano ng hakbang sa mga modernisasyon ng depensa ng bansa. At ayon pa dito, ang Black Hawk helicopter na ito ay tatanggapin ng Philippine Air Force sa galing sa Poland. Ay ito'y binili mula sa isang kumpanya ng PZL Milik. Ang pagpirma ng kontrata para sa mga helikopter na ito ay isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng ating bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pagbili ng mga karagdagang Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force ay para palakasin ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay magbibigay daan sa mas mabilis at epektibong transportasyon ng mga kagamitan at tahuhan, lalo na sa panahon ng kalamidad at iba pang mga pangangailangan. Ang mga helikopter na ito ay may makakatulong din sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa at depensa sa seguridad. Tuloy umano ng pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas ay unti-unti na umano dumadami ang mga kagamitan umano pandigma ng Pilipinas. Kaya ito mga kababayan, patuloy umano ang suporta ng mahal na Pangulo at ng ating Armed Forces of the Philippines para mapalakas pa nga ang depensa ng ating mga kagamitan pandigma, lalo na umano sa West Philippine Sea. Kailangan umano ng karagdagan pangdepensa pa ng mga kagamitan para maipagtanggol ang ating mga teritoryo sa mga Chino na pilit inaangkin ng ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga rito, ang Black Hawk helicopter ay kilala umano sa kanilang kakayahan na maghatid na mabilis at epektibong suporta sa mga rescue operation. Narito umano ang ilan sa mga paraan kung paano sila makakatulong. Ang mga Black Hawk helicopter ay may kakayahan umano magdala ng malaking bilang ng mga tauhan at kagamitan. Ito ay nagpapabilis sa proseso at paglipat ng mga rescuer at mga kailangan kagamitan sa mga lugar at apektado ng mga kalamidad. At ayon pa dito, ang helicopter na ito ay maaaring lumipad sa mga lugar na mahirap maabot ng ibang uri ng sasakyan. Ito ay nagbibigay daan sa mga rescuer na makarating sa mga lugar na hindi maabot umano ng mga ambulansya at iba pang mga sasakyan. Ang Black Hawk helicopter ay may kakayahan na magpatuloy sa paghahanap at pag-rescue kahit sa mga mahirap na kondisyon. Maaari silang magdala ng mga advanced na kagamitan para sa search and rescue operation. At ayon pa dito, ang Black helicopter ay may kakayahan umano magdala ng mga medical evacuation system na maaaring magamit para sa paglipat ng mga nasugatang tao mula sa mga lugar ng kalamidad papunta sa mga ospital. At ayon pa dito, ang mga ito ay ilan lamang sa mga paraan kung paano makakatulong ang mga Black helicopter sa mga rescue operation. Tagpa nga rito, ang Black Hawk helicopter ay may kakayahan umano magampanan ang mga misyon sa paghahanap at pag-rescue. Ito ay maaaring umano gamitin sa paghahanap ng mga nawawalang tao at pag-evacuate ng mga nasugatan at individual at iba pang emergency situation. At ayon pa dito, ang Black Hawk helicopter ay may kakayahan din magdala ng mga medical evacuation system tulad ng stretcher at iba pang kagamitan para sa paglilipat ng mga nasugatang tao mula sa mga lugar ng kalamidad papunta sa ospital. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon sa Police Embassy sa Maynila, ang mga chopper na nakatakdang ihatid sa Hunyo higit sa 2 taon matapos ang isang deal ay nilagdaan noong Pebrero 2022. Ang Pilipinas ay nag-utos umano ng karagdagan 32 Black Hawk helicopter noong Hunyo 2022 sa halagang umanong 32 bilyon para palakasin ang kakayahan ng militar sa transportasyon ng bansa. Noon na itong bumili umano ng 16 na unit na parehong chopper mula sa Poland sa halaga umano 12.1 bilyon para mapalitan umano ang Vietnam na helicopter ng Philippine Air Force. Kasama sa bahagi ng package ang pinagsamang suporta, logistic at pakiti na pagsasanay para sa mga piloto at maintenance ng crew. Ayon pa dito, inaasahan din umano na formal na matatanggap umano ng Philippine Air Force ngayong buwan ang pangalawa sa 2
reform-based Lockheed Martin na C-130 Tactical Transport Aircraft mula sa United States na pagpapalakas sa kapasidad ng peri nito sa iba't ibang peacekeeping mission. Ang una sa dalawang C-130 na eroplano ay naihatid umano noong 2021 at ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon noong Hulyo nakaraang taon, inulat umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangako na gawin moderno ang Philippine Air Force bilang mga tagapag-alaga ng ating kalangitan na binanggit ang mga prinsipyo nito na integridad at kahusayan pagkamakabayan sa pagtugis ng mandato nito bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito sa paparating umano na bago Black Hawk helicopter sa Philippine Air Force? At sa iba pang mga balita, mataan umano ng Armed Forces of the Philippines ang 5 barko ng China Coast Guard at 18 Chinese Maritime Militia ships sa Bao de Masilog sa Scarborough Shoal nito lamang Marso 11, kasunod ng desisyon ng gobyerno ng Pilipinas na magsagawa umano ng regular na patrol sa isang tradisyonal nitong pangingisda. Ayon pa dito, ang Bao de Masilog ay nasa loob ng 370 km exclusive economic zone ng Maynila at may 220 km sa kanluran ng lalawigan ng Zambales. Sinabi umano ni Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita umano ng Armed Forces of the Philippines sa isang press briefing nito lamang Martes. 10 sa mga maliliit na bangka mula sa China at naruroon din sa Scarborough Shoal noong ika-4 na hapon noong Lunes. Ang Bao de Masilog ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pilit umano inaangkin ng China na kanila umano ito teritoryo. Pero lalo pang naninindigan ng Pilipinas na pag-aari ito ng Pilipinas dahil pasok ito sa exclusive economic zone ng bansa. Kaya walang karapatan ng China na angkinin ang Bao de Masilog. At dito rin umano nagkakaroon ng banggaan madalas ang barko ng Pilipinas at ang barko ng China Coast Guard. Hinaharas kasi ng mga barko ng China ang bawat resupply mission ng Pilipinas na patungo umano sa BRP Sierra Madre. At ayon pa dito, madalas din umano nahaharas ang mga mangingisdang Pilipino sa Bao de Masilog na nangingisda lamang. At ayon pa dito, isang desisyon noong Hulyo 2016 ng Arbitral Tribunal sa Dahagi na nagpawalang bisa sa malawakang pag-aangkin ng Beijing sa South China Sea. Ang nasabing Scarborough Shoal ay isang tradisyonal na lugar na pangingisda para sa mga Pilipino at Vietnamese at Chinese. Ang China ay tumatangging kilalanin ang arbitral ruling ay kinuha ang kontrol sa resource-rich shoal noong 2012 pagkatapos ng standoff sa Philippine Navy. Noong Enero 12, itinaboy ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino sa Scarborough Shoal na nangungulikta umano ng mga shell, habang ang isa pang Filipino fishing boat ay hinaras ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng kanilang rubber boat. At ayon pa dito, sinabi umano ng National Secretary Advisor Eduardo Año, ang rotasyon ng deployment ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries Aquatic Resources vessel sa Scarborough Shoal ay isang mapagpasyang aksyon ng gobyerno upang matiyak ang tradisyonal nitong fishing round sa West Philippine Sea. Noong Marso 8, sinabi umano na tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na bumalik sa Maynila ang BRP Malabrigo matapos ang 3 araw na pagpapatrolya sa Bao de Masilog. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito?